pagkakaisa at pagkakakilanlan ng Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Binibining Desime Mutihar. At sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang aking advokasiyang pangwika. Isang panawagan upang pangalagaan, ipagmalaki at paunlarin ang ating wikang Pilipino. Sa bawat salita na ating binibigkas, kaakibat ng ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang bansang Pilipino. Ngunit sa kabila ng yaman ng ating wika, may banta sa kanyang paglimot. Ang tanggol wika ay naninindigan. Ang wikang Filipino ay hindi lamang asignatura, kundi isang pundasyon ng ating pagka-Pilipino. Isang wikang may kakayahang magbuklod at magbigay ng boses sa bawat isa. Ang pagtatanggol sa wikang Filipino, tungkulin ng bawat Pilipino. Ipakita natin ang pagmamahal sa ating sariling wika, pagyamanin at huwag tuluyang iwan ang wikang ating kinagisnan. Isipin mo, mula pagkabata, Filipino ang ginamit mo para tawagin si nanay o magpasalamat o magmahal. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa isang hayop at malansang isda. Napakatotoo niyan dahil kapag minamahal natin ang ating wika, minamahal din natin ang ating bayan. Kaya't ang wika ay hindi lamang bahagi ng ating komunikasyon. Ito ay bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan. Sa panahon ngayon, hindi na maikakaila na unti-unti nang nawawala ang pagpapahalaga ng ilan sa ating sariling wika. Marami na ang mas komportabling gumamit ng wikang banyaga, lalo na ng English. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag natin ang ating saloobin, pangarap at damdamin. Isipin mo, kung walang wika, paano tayo mag-uusap, magkaunawaan o magkaisa bilang mga Pilipino? Ngunit kung ating iisipin ng mabuti, ang wika ay hindi lamang salita. Ito ay puso ng ating pagkatao. Ito ang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Ano nga ba ang mga rason kung bakit natin kailangan pahalagahan ang ating wika? Ang wikang Filipino ay nagiging instrumento upang tayong Pilipino ay magkakaintindihan. Ito rin ang sumasalamin sa ating kultura dahil ang wikang Filipino ay yaman ng mga katutubong karunungan. Mas mapapayabong at napapaunlad natin ang wikang Filipino at ang huli ay dahil tayo ay isang Pilipino. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, ang ating wikang pambansa, ang Filipino, ay dapat magsilbing tulay na mag-uugnay sa mga mamamayan mula sa iba't ibang rehiyon. Ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon at marami pang iba ay may kanya-kanyang kagandahan, ngunit sa Filipino, tayo ay nagkakaroon ng iisang tinig bilang bansa. Halimbawa, sa mga paaralan, kapag gumagamit tayo ng Filipino, mas nagiging madali para sa mga estudyante na maunawaan ang aralin. Sa mga komunidad naman, ang paggamit ng wika sa impormasyon, pangkaligtasan o pangkalusugan ay nakakatulong upang mas maintindihan ang lahat ng mga mensahe. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi natin maitatanggi na marami pa ring hamon ang kinakaharap ng ating wika. Sa panahon ng social media, napapansin natin na mas madalas na ginagamit ang English o Taglish. Minsan, nakakalimutan na natin ang wastong paggamit ng wikang Filipino. May mga kabataang nahihiyang magsalita ng Filipino sa takot na mapintasan o matawag na baduy. Ngunit tandaan natin, ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa wikang banyaga. Isa pa, marami sa ating mga katutubong wika ang unti-unti nang nawawala dahil hindi na ito ginagamit sa paaralan o sa tahanan.
Nakakalungkot isipin, pero kapag hindi natin pinapahalagahan ang mga wikang ito, mawawala rin ang kasaysayan at kultura ng ating mga ninuno. Ngunit dapat nating tandaan, ang paggamit ng sariling wika ay hindi kababawan, ito ay katalinuhan. Ang tunay na matalino ay yaong marunong magmahal at gumamit ng sariling wika. Kung hindi natin ito pahahalagahan ngayon, baka sa mga susunod na henerasyon ay unti-unti nang mabubura ang ating wikang Filipino. May mga hakbang na maaari nating gawin upang mapanatiling buhay ang ating wika. Una, gamitin ang salitang Filipino sa araw-araw, simulan sa tahanan, paaralan at komunidad. Ang simpleng paggamit ng magandang umaga sa halip na good morning ay malaking bagay na. Pangalawa, suportahan ang lokal na panitikan at pelikula. Kapag pinapanood natin ang mga pelikulang Pilipino o binabasa ang mga akdang isinulat sa Filipino, tinutulungan nating palawakin ang paggamit ng ating wika. Pangatlo, maging huwaran sa tamang paggamit ng wika. Iwasan ang bastos o mali-maling paggamit ng salita. Igalang natin ang wika tulad ng paggalang natin sa ating bandera at bayan. At sa huli, gamitin ang wika sa pagtuturo at pagbabahagi ng kaalaman. Mas mabilis maunawaan ng tao ang impormasyon kung ito ay nasa wikang pamilyar sa kanila. Tayong mga kabataan, tayo ang pag-asa ng bayan. Sa ating mga kamay, nakasalalay ang kinabukasan ng wikang Filipino. Gamitin natin ito sa mga vlog, sa tula, sa musika, at sa social media. Ipakita natin na ang pagiging modernong Pilipino ay hindi nangangahulugang kalimutan ang sariling wika, kundi pagsamahin ang tradisyon at inobasyon. Mga kababayan, ang wika ay hindi lamang bahagi ng ating pagkatao. Ito ay ating buhay, kultura at pagkakaisa. Kung ating mamahalin at gagamitin ang wikang Filipino, mas lalo nating mapapatunayan na tayo ay tunay na Filipino. Kaya sa pagtatapos ng aking advokasya, nais kong iwan sa inyo ang simpleng paalala. Huwag kalimutan ang sariling wika, sapagkat ito ang ating pagkakakilanlan. Isulong natin ang wikang Filipino, gamitin, ipagmalaki, at ating ipagtanggol. Ako nga po ulit, si Binibining Daisy May A. Mundihar, at ito ang aking advokasyang pangwika. Wika, pundasyon ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng Pilipino.